Ang pag-inom ng alak o inuming nakalalasing para sa iba ay bahagi na ng tradisyon ng lipunan magmula pa man noong sinaunang panahon. Dahil sa tila magandang epekto nito, saglit o panandalian sa pakiramdam, maraming taong nahihilig sa pag-inom ng alak hanggang sa umabot sa puntong hindi na nila ito kayang kontrolin. Itong tinatawag na alkoholismo o sa mas formal na katawagan ng mga eksperto ay alcohol use disorder. Ayon sa World Health Organization, sa buong mundo ay 3 milyong katao ang nagkakaroon ng kapansanan, sakit at namamatay sa buong mundo kada taon dahil sa pag-inom ng inuming may alkohol. May mga nakaraang paniniwala na bagamat masama ang dulot ng alkoholismo sa kalusugan ng tao, di umano ay may mabuti namang epekto ang pag-inom nito basta't kaunti lamang. Subalit mismong ang World Health Organization na ang nagdeklara na kahit sa ang anggulo tignan, ang pag-inom ng alkohol ay walang buting maidudulot. Ang banta sa kalusugan ng taong iinom nito ay nagsisimula sa unang patak pa lamang. Hindi maitatanggi na ang pag-inom ng alak ay nakaugalian na ng marami, ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap na itaya ng isang tao ang pangmatagalang magiging masamang kalagayan ng kanyang kalusugan para lamang sa pansamantalang kaligayahan. Mga kaibigan, karaniwan ng pangarap ng isang tao ang magkaroon ng payapa at masayang buhay. Pero gaya po ng nalalaman po natin, ang tao'y dumaraan sa iba't ibang pagsubok at mga suliranin. At dahil po rito kapatid na ron sa mga kabiguan nga na nararanasan ng iba, ang iba'y bumaling sa pag-inom ng alak sa paniniwalang ito po ang paraan upang malunasan o di kaya ay malimutan ng problema. Totoo yan, kapatid na Glenn. May iba naman na dahil sa tinatawag na curiosity at impluensya ng mga kaibigan, ng kanyang mga kabarkada, kalimitan ito sa mga kabataan ay natutuhan ang pag-inom ng alak. Ang nakalulungkot pa, dahil sa natutuhan ng pag-inom ng alak, ang iba ay nagkaroon na ng tinatawag na addiction dito o naging alcoholic na. Opo, ayon nga po sa mga nagsipag-aral, kapag ang isang bagay ay lagi nang nasa isip ng isang tao at lagi na po niya itong gustong gawin, nawari bagay, nakapagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Kapag hindi niya po nagagawa, ay nagbubunga naman sa kanya ng pagkainis o kaya ay nagiging magagalitin. Yun po ay tanda na po ng addiction. Ang dulot po ng addiction sa mga taong nahulog po dito ay sandaling kaligayahan, subalit ang kapalit naman po ay pangmatagalang pagdurusa. Ang isa sa itinuturing po na addiction ay ang alcoholism. At ang taong nahulog po dito ay tinatawag na alcoholic. Mga kaibigan, sinasabing ang alcoholism ay isang sakit na nakakaapekto hindi lang sa kalusugang pisikal at mental ng taong alcoholic, kundi maging sa kanyang pakikipagkapwa sa pagdadala ng kanyang buhay at ng kanyang pamumuhay. Hindi lamang yan, kapatid na Glenn, maging sa pang-araw-araw na buhay at maging sa pakikipag-ugnayan niya sa kanyang kapwa ay masasabing may negatibong epekto ang pagiging alcoholic. Tama po, kaya upang hindi na po humantong sa isang malalang sitwasyon, mahalagang maaga pa ay malaman na po ang mga dapat na gawin upang ito po ay maiwasan. Mga kaibigan, sa bahaging ito ay mahalagang malaman natin ang pagtuturo ng mga banal na kasulatan tungkol sa alcoholism upang magabayan tayo sa isang wasto at marangal na pamumuhay. Kapatid na ron, ano pong pagtuturo ng Biblia tungkol po sa pinsalang dulot po ng paglalasing? Alamin natin ang kasagutan, kapatid na Glenn at mga kaibigan po namin. Dito po sa Lucas 21:34, ganito po ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Mga kaibigan po namin, ang isa po sa nakapagdudulot ng kalasingan sa tao ay ang labis po na pag-inom ng alkohol. Malinaw po ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, huwag magumon sa katakawan at paglalasing. Kapag po sinabing huwag, ang gayon po ay bawal. Kaya nahuhulog po sa pagkakasala ang sino mang naglalasing. Ano pong isa sa mga itinuturo ng mga apostol na pinsalang dulot po ng paglalasing? Ganito naman ang sinasabi, kapatid na Glenn at mga kaibigan po namin. Dito po sa Efeso, ang talata po ay 5:18. Pakinggan po natin.
Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Itinuro rin po ni Apostol Pablo na bawal ang paglalasing sapagkat ito po ay nakasisira ng maayos na pamumuhay. Hindi nga po ba't mga kaibigan, ganyan ang karaniwang nangyayari sa isang taong nalalasing, lalo pa at naging alkoholik na. Nababago ang pag-uugali, nagiging bugnutin, at wala nang inatupag kundi mapagbigyan ng sarili sa ginagawang pag-inom at paglalasing. Kapatid na Glenn, sumisira ito ng maayos na pagdadala ng buhay. Opo. Sa magandang relasyon ng mahal sa buhay, sa asawa, kung may asawa na, sa anak, at maging sa mga kaibigan. Totoo po yan. Kung sa maagang edad nagkaroon po ng ganitong bisyo, ito po'y sisira ng kanyang pag-aaral at tiyak na maaapektuhan na ang kanyang kinabukasan. Kung naghahanap buhay naman, ay pipinsala sa kanyang performance sa dako ng hanap buhay dahil nga po sa epekto ng pagkalulong sa bisyo pong ito. Hindi rin totoo na ang paglalasing ay solusyon. Gaya ng sinasabi ng iba na ito daw ay solusyon sa problema o kaya naman ay magpapalimot sa tao sa anumang kabiguan na nararanasan niya. Manapa, dapat maunawaan ng ating mga viewers na lalo itong magpapalala ng sitwasyong pinagdaraanan sapagkat tiniyak ng banal na kasulatan na wala itong buting idudulot sa tao. Kapatid na ron, bukod po sa mga nabanggit na, may itinuturo pa po bang Biblia na tiyak nasasapit sa mga taong nahulog na sa alcoholism? Mayroon, kapatid na Glenn, at mga kaibigan, yan po ay mababasa naman po natin dito po sa Kawikaan 21, pakinggan po ninyo. Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Mga kaibigan po namin, hindi po ba totoong-totoo ang sinasabing ito ng banal na kasulatan? Ilan na po ang nasangkot sa gulo, sa mga basag ulo, dahil po sa paglalasing. Sa madalas po na pagkakataon, mga kaibigan, ay nababalitaan natin ng ganyang mga nangyayari po, di ho ba? Sa telebisyon, sa social media, nababalitaan natin ang iba, mga kakilala pa po ng ilan sa atin. Opo, sana napansin ng atin pong mga taga-subaybay, ang sabi po ng Biblia, ang alak o ang taong nalulung dito ay naliligaw o hindi nagiging pantas. Sa makatuwid, kapatid na ron, nag-aalis ito sa katinuan ng pag-iisip ng sino mang nasa ilalim ng impluensya ng alkohol. Totoo yan. Ito pong dahilan kaya pumupuro lang kanyang pagpapasya sa sarili sapagkat kapag ang tao po ay lasing, apektado po pati ang pag-iisip. Kaya mula sa kanyang pagsasalita, di ba kapatid na Glenn, sa kanyang pagkilos, maririnig at makikitang may negatibo talagang pagbabago. Hindi nababantayang mabuti yung kanyang kilos, yung kanyang pagsasalita, kaya madali siyang nasusuong talaga sa gulo eh. Kaya hindi na po niya makontrol ang sarili at nawawala na sa katwiran. Nagiging malakas ang loob na anuman ang maisip, kahit po na masama, kahit na makapipinsala pa sa kanyang sarili at kapwa, yun po kanyang ginagawa. Oo nga, kaya nagiging sanhi tuloy yan ng malalagim na krimen, yung tinatawag na heinous crime, yung pagnanakaw, yung pagpatay, yung panggagahasa, at marami pang iba. Opo, kapatid na ron, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat pong iwasan ng sino man upang wag mahulog sa ganito pong pagkakasala? Basahin natin ang nakasulat, kapatid na Glenn. Dito po sa Kawikaan 23:20, mga kaibigan po namin, subaybayan po natin ang pagtuturo. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. Mga kaibigan, bawal sumama sa mga lasenggo, kaya marapat lang po na pinipili ng isang tao ang kanyang kakaibiganin, yung kanyang magiging barkada. Huwag makikisama sa lasenggo sapagkat siya po ay mahihikayat na mahulog sa paglalasing. Magugunita pong ang masamang kasama, sumisira po ng magandang pag-uugali. Kaya mga kaibigan, hindi po lahat ay pinakikibagayan. Sabihin pang gayon ang ginagawa ng karamihan, lalo na po sa panig ng mga kabataan. Dapat ay matutong manindigan sa panig po ng katwiran. Kapatid na ron, paano po yung sinasabi ng iba na hindi naman daw sila naglalasing, kaya hindi naman daw sila alcoholic. Nila, social drinking lang ang ginagawa nila o kaya ay para raw sumarap ang kanilang tulog. Basahin natin, kapatid na Glenn, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Efeso 4:27, mga kaibigan, pakinggan po natin. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo.
Mga kaibigan, alam po nating ang alok ng dyablo sa tao ay paglabag sa kautusan upang ang tao po ay mahulog sa pagkakasala. Ang paglalasing po ay kasalanan at ang paglalasing ay nagsisimula po sa pag-inom. Malinaw po ang utos ng banal na kasulatan, huwag bigyang pagkakataon ang dyablo. Kaya hindi po papayag ang isang lingkod ng Diyos, kapatid na Ron, at mga kaibigan namin na mahulog sa patibong ng dyablo. Hindi niya papayagan kahit pag-inom lang ng alkohol sapagkat doon na nagsisimula ang mahulog sa pagkakasala. Kapatid na Ron, bukod po sa nabanggit, ano pa po ang itinuturo ng Biblia na masamang epekto ng alak sa mga nalulung na po rito? Basahin naman natin, kapatid na Glenn, mga kaibigan, ang nakasulat naman dito po sa Kawikaan 31:5. Ganito po ang binabanggit. Subaybayan natin. Baka sila'y uminom at makalimutan ng kautusan at humamak ng kahatulan sa sinumang nagdadalamhati. Ang tao pong nakainom at nalasing, mga kaibigan, ay nalilimutan na kung ano po ang tama, kung ano ang mali. Kaya nga po ang iba, ika nga kanina, nasusuong talaga sa gulo. Kaya ang pag-inom pa lamang po ay hindi na dapat sapagkat ito po ay nagbubunsod sa paglalasing upang tuluyang makalimutan ang mga kautusan ng ating Panginoon Diyos at mahulog sa tiyak na pagkakasala. Opo, ano pong tinitiyak ng Biblia na kahahantungan po ng nasa ganitong bisyo? Gaya ng nakasulat, kapatid na Glenn, dito po sa unang Korinto, sa 6:10, mga kaibigan, pakinggan po natin. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Mga kaibigan, ito po ang hangad ng dyablo. Ang tao po, madaya niya at nang sa gayon, huwag magmana ng kaharian ng Diyos o hindi po maligtas. Mga kaibigan namin, ginagamit lang po ang pagdadahilan. Hindi naman daw naglalasing, kundi umiinom lang naman daw po. Pero ang totoo, nagsisimula na at doon na patungo hanggang sa bandang huli ay alcoholic na at nakasadlak na po sa pagkakasala. Kaya kapatid na Glenn, ang pinipinsala ng mga lasenggo ay ang kanila mismong sarili. Sinisira nilang kanilang kalusugan, madalas pa silang naaaksidente, di ba? Opo, at pinipinsala rin po nila yung kanilang pamilya. Nagugulo ang sambahayan, naghihiwalay ang mag-asawa at napababayaan pong mga anak. Masasabi rin nating napipinsala ang kabuhayan, nauubos ang pera sa alak. Opo. At kapag wala ng magastos, matututong magnakaw. Yun nga, nang-hold up, gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Opo. Mga kaibigan, yayamang sa buhay na ito at lalo na sa buhay na darating ay walang mabuting idudulot sa tao ang malulong sa alkohol, maging ang pag-inom nito, mangyaring iwasan na po ito ng mga taong nabuyo sa ganitong bisyo. At sa mga hindi naman bisyo ito ay huwag nang subukan pa. Sa halip ay manatili sa isang pagbabagong buhay na siyang hinahanap ng ating dakilang Diyos.